Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Traidor kay Pangulong Marcos, binunyag. Maka Duterte, umatras sa impeachment ni Pangulong Marcos. Attorney, tinanggalan ng maskara ang isang trapong congressman at tunay na kalagayan ni Pangulo, nilabas na. Grabe mga kaibigan ang pagiging tsismoso. Tinawag ng traidor sa Pangulo at sinungaling itong isang congressman na ambisyoso. Pero tulad din siya ng kapwa niya DDS sa Kongreso, di man lang nauga sa kapal ng muka. Kaya naman bineltahan ni attorney itong pabidang congressman na si Toby Tiangco at talagang tinanggalan ng maskara at utak sa pagpapa-impeach kay Pangulong Marcos. Biglang umatras, iniwan sa ere ang mga kapwa DDS. Anong nangyari sa kompadre ni Rodante at attorney Castro? Tunay na kalagayan ng Pangulo, nilabas na sa unang pagkakataon. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Pinabulaanan ng Malacanang na kumpirmado ang sinasabing usapan ni Navotas City Representative Toby Tiangco na nasaksihan niya raw kastiguhin ni Pangulong Bongbong Marcos si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez at Zaldico. Ayon kay Tiangco, pinagalitan umano ng Pangulo ang dalawa dahil sa pagkakamkam ng pera sa Kongreso. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi kinukuha niyo yung pera ng Congress. Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking, Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin? Ilang Ferrari gusto Marami. Ang pahayag na ito ni Tiangco ay isa sa mga ebidensyang tinitingnan ng kampo ni na Attorney Ferdinand Topacio, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson at former Congressman Jing Paras at Mike Defensor na alam ng Pangulo ang nangyayari sa kanyang bakuran. Kung alam naman pala ng Pangulo na may kumukubra ng pondo sa Kongreso, ano raw ang ginawa niya sa impormasyong ito? Unang-una mga kaibigan, walang katotohanan yung pinapakalat ni Toby Tiangco. Gawa-gawang kwento para sakto sa kanilang naratibo na alam daw ng Pangulo ang korupsyon ni Romualdez at Zaldico. Kaya nga binira ni Attorney Falsis at tinawag na traidor at trapo itong si Toby Tiangco. Eto mga kaibigan, yung kanyang post. Sabi dito mga kaibigan ni Attorney Falsis, anong pinagsasabi mo, DDS Toby Tiangco? Panahon ni Duterte, part ka ng supermajority coalition niya. Tapos, never mo siya inopose. Wala kang kinontra na polisiya or politika ni Duterte. Wala kaming narinig sa'yo tungkol sa war on drugs noon. Wala kang sinabi sa ABS-CBN shutdown. Wala kang sinabi sa fake cases against De Lima, Trillanes, and Leni Robredo. Wala ka din sinabi sa Parmali corruption scandal. Tapos, pagkapanalo ni BBM, popular siya, di ba, noong 2022, sumali ka sa grupo niya. Tapos, naging campaign manager ka sa mga senatorial slate ni BBM last year, May 2025. Kaso, trinaydor mo. Di ba mga kaibigan? Trinaydor? Palpak ka as a campaign manager, hindi mo nilaban at sinuko mo ang Visayas at Mindanao sa mga Duterte. Pero kung ako mag-interview sa'yo, nako, sasabog sa mukha mo mga kasinungalingan at pabida-bida mo. Trapo ka, boy. Grabe mga kaibigan, traidor at trapo. Oh, yan ang tawag dyan kay Toby. Hindi ka palang nahuhubaran tulad nung ibang mga kunwaring anti-corruption crusader. Pero naisiwalat din na may mga sariling kalokohan. Ikaw, Toby Tiangco, ayusin mo muna ang agricultural smuggling. 2.6 billion cigarette smuggling at flooding sa nabotas bago ka magbida-bida sa national stage. Kasi kung hindi, mag-antay ka lang at aalingasaw din ang baho mo. Alam nyo mga kaibigan, habang binabasa ko to, ang sarap pakinggan Sarap sa tenga na may mga kababayan tayo tulad nila Attorney Falsis at mga ibang abogado na talagang matindi yung paninindigan. No? Na talagang batikusin, birahin at talagang tanggalan ng maskara itong mga trapo na to. Oo, di ba? Tanggal ang maskara. Tuloy natin to mga kaibigan. Dagdag ng kampo ni Topacio, bukod dito, makapal ang inihain nilang impeachment complaint laban kay PBBM dahil nilabag-an nila ng Pangulo ang halos lahat ng nasa konstitusyon maliban sa treason. Sagot ng palasyo, wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Tiangco. Pero noon pa man, alam na natin
na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. Totoo naman. Si Tiangco ang campaign manager ng Administration-backed Alyansa para sa Bayan noong 2025 midterm elections. Formal lang inihain ang pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo ngayong araw at sa pag-recuse na presidential son sa pag-usad ng impeachment complaint saan kaya hahantong ang huling 2 taon ng Pangulo. Well, mga kaibigan, napakadaling sagutin yan. Diba? Saan ba hahantong? E di matatapos niya yung kanyang termino. Kahit ano pang paninira at pilit pang aagaw sa pwesto para makaupo yung kanilang amo, abay wala yan, mga kaibigan. Hindi papayag ang taong bayan dyan sa mga plano ninyo. Kaya naman, mga kaibigan, nagising ata sa bangungot itong si Mike Defensor at umatras na lang sa pagpapa-impeach sa ating Pangulo. Pero, imbis na aminin na walang saysay ang reklamo, abay sinisi pa ang kamera at tinawag na moro-moro. Pakinggan niyo po ito, saglit lang to. Ayoko nang sumama sa moro-moro nila kasi the fact na hindi tinanggap para sa akin at yung unang complaint lang ang pinayagan nila at agad-agad ibinigay sa Speaker's Office, palagay ko talaga may moro-morong nagaganap na ang papalabasin nila nahuli kami. Hindi naman po totoo yun. Yan, mga kaibigan, yung rason ni DDS Mike Defensor. Moro-moro. Pero ang totoo, eto. Ayan kumpirmado. Naduwag na ang DDS Black at hindi na sila nag-file ng impeachment complaint against BBM. Wala kasing congressman na mag-i-endorse sa kanila. Yun naman pala, mga kaibigan, nag-back out, umatras din yung sinasabing 3 congressman. Tapos yung pinaka-head daw dyan ay si Kong Marcoleta. Wala, mga kaibigan butas na butas, mga kaibigan. Tapos, suportahan na lang daw nila yung Makabayan Black. Mas maganda pagkasulat di hamak. Alam nyo, mga kaibigan, na trap po yan, patibong lang yan. Kung susuportahan ng DDS ang Makabayan Black, abay talagang kumakain talaga sila ng mga isinusukan nila. Di po ba? Galit sila dyan sa Makabayan. Anong tawag sa kanila? Makakaliwa, makabayad. Tapos, pagpabor sa kanila yung naratibo, lalo pat impeachment ni Pangulong Marcos ang usapan, baka sipsipin pa nila, mga kaibigan, yung Makabayan Black. Tapos sabi ni Mike Defensor, hindi daw tinanggap ang kanilang reklamo. Oo. Kung totoo yan, bakit naman yung reklamo ng Makabayan? Sige nga, bakit po tinanggap ng kamera? Parehong araw. Diba? Kahapon lang yan. Bakit ang mga DDS hindi punta? Kitang-kita, mga kaibigan, kumpirmado kasi, nag-back out, ayaw ng mga congressman. Sabi nga natin, mga kaibigan, ilagay ba naman sa reklamo yung chismis ni Toby Tiangco? Abay dun pa lang sa basurahan, mga kaibigan, ang diretso niyan. Tulad na lamang, mga kaibigan, itong pinapakalat ni Crying Leviste. Na naman, mga kaibigan, na pinag-iinitan daw ng Pangulo ang mga kritiko at sinasabi na may de facto martial law. Kaya heto, mga kaibigan, ang matinding sagot ni Atty. Castro kay Congressman Leviste because sinabi niya po na yung mga nag-expose pa daw po ng korupsyon ang tina-target ng administrasyon nakakasuhan, katulad po siguro niya na nag-float ng Cabral files and etc. Siguro po, ano ang response ng palasyo sa nagsasabing yung mga kritiko, yun pa ang tina-target kung sila pa po ang nag-expose ng corruption activities? Kung may mga kritiko, makikita naman po natin panay-panay ang pag-akusa, pagbibigay ng mga masasakit na salita na walang katotohanan kay Pangulo. Pero ang Pangulo mismo ay hindi po nagsasampa ng kaso. Kung lumalabag po sa batas, ang sino mang mga nagsasalita o may ginagawang aksyon, nararapat lamang po na sila ay makasuhan dahil po may batas na umiiral sa atin. Yun na nga, mga kaibigan, how ironic talaga na nanggaling pa talaga sa bunganga ni Crying Leviste na meron daw de facto martial law na ginigipit itong mga kritiko ni Pangulong Marcos. Samantalang, mga kaibigan, kung may de facto martial law, ibig sabihin may suspension ng due process. Samantalang siya, mga kaibigan, di ba ine-exercise niya nga yung due process mismo. Siya, si Leviste, bakit kanyo? Ang daming bumabatikos sa kanya. Anong ginagawa niya? Di ba? Anong sinabi niya kahapon? Kakasuhan niya daw lahat. Lahat ng sumisira sa kanya, lahat daw ng bumabanat sa kanya. Yung ba yun, may de facto martial law? Samantalang ikaw, bilyonaryo ka, nagagawa mo lahat ng kailangan mong due process.
Yung ba yung may de facto martial law? Nakakahiya naman sa'yo, sir. Oo. Ay, nako. Yusek, ano pong reaction natin doon sa naging pag-i-inhibit ni House Majority Leader Sandro Marcos from all impeachment proceedings against the President? Yes, the act of Congressman Sandro Marcos inhibiting himself voluntarily from this issue, especially regarding the impeachment complaint filed against his own father. It is a hallmark of a statesman. Correct. It shows his character, Agree. it shows his decency, and we believe that it is the right thing to do. Totoo mga kaibigan, may delikadesa talaga, 'di ba? Ganyan dapat eh. Syempre, pag pag sumama pa siya diyan si Congressman Marcos, 'di ba? Sandro Marcos. Syempre may conflict of interest na 'yan, 'di ba? Kaya maganda yung ginawa niya na mag-inhibit kung sakali man na tuloy-tuloy na itong impeachment ni Pangulong Marcos. Hindi tulad mga kaibigan, yung mga alipores ni Duterte diyan sa Senado, 'di ba? Nang kakapal ng muka. Sana man lang nagpakita sila ng pagiging impartial. Pero wala mga kaibigan, imbis na gawin yon, imbis na magpakita ng delikadesa ay wala. Oo, wala mga kaibigan, ang pinakita nila kakapalan ng muka. Talagang sinabi pa nila, yung isa dun mga kaibigan, di ba, talagang ipagtatanggol niya daw ang kanyang BP Sara. Tapos yung isa pa doon, kahit sunugin mo daw, mangangamoy Duterte. Yan ang pinagkaiba mga kaibigan, 'di ba? Yung isa may delikadesa. Tapos yung mga alipores ni Duterte wala. Ay nako. Follow up lang, Yusek. Was this the advice from the President himself to his son? Hindi po nakikialam ang Pangulo sa mga anumang aksyon na gagawin ng kanyang anak dahil ang alam po niya, kailangan lamang po tumupad ang kanyang anak sa mandato. Bilang public servant, alam po ni Congressman Marcos kung ano po ang sinasabi ng batas at ano po ang dapat niyang gawin. Ma'am, kahapon na-i-refer na po ang dalawang verified impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Ayan mga kaibigan na malinaw, dalawang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ibig sabihin mga kaibigan, pasok yung una. Yung unang complaint ng isang congressman. Pangalawa, yung Makabayan Black. So doon pa lang mga kaibigan, taliwas na sa sinasabi ni Mike Defensor na hindi daw tinanggap yung sa kanila. Bakit naman hindi tatanggapin kung talagang tama yung ginawa ninyo at meron talagang congressman na gustong mag-endorso dyan sa reklamo ninyo? Kaso wala. Doon pa lang mga kaibigan, kasinungalingan. Ay nako. How does Malacanang view the referral of the impeachment complaint against the President to the House Committee on Justice? And does Malacanang see the referral as routine constitutional process or as an attack on the administration? Thank you. Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar, na naaayon sa batas. Tama. Pero does ma'am, nakikita niyo po ba na ito ay isang pag-atake din sa administrasyon? Siyempre. In a way, yes. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Ma'am, last na lang po. Paano po tutugunan ng palasyo ang impeachment efforts na posibleng magkaroon ng distraction sa mga national issues? Also, makikipagtulungan din po ba ang Malacanang sa Kongreso sakaling humiling ang House Justice Committee ng mga documents? Unang-una po, itong mga impeachment complaint na naisampa laban sa Pangulo ay hindi po mapapahinto, hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan po at sinasabi na dapat na magbigay ng anumang dokumento, muli ang Pangulo po ay gumagalang sa proseso. Salamat, ma'am. Yusek, kumustahin lang namin ulit Okay, ang ito Pangulo kasi napansin namin yung event later ay liliban muli siya. So far this week, wala pa ho siyang engagement sa labas. Yes. Palasyo. Dito Kumusta muna. po ang Pangulo? Private meetings muna. Maayos po ang kanyang kalagayan. At ito ay isa sa paraan ng kanyang maaaring pag-uutos ng kanyang doktor na maghinay-hinay ng konti. Pero still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po sa palasyo. Salamat. Ayun mga kaibigan, maayos ang kalagayan ng ating Pangulo. Grabe mga kaibigan, no? Na kahit na nagpapagaling pa siya, abay tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at inuuna ang kapakanan ng publiko. Sabi nga ni attorney mga kaibigan, no?
Yung mga doktor, teka lang, relax ka lang muna, 'di ba? Sinasabi kay Pangulong Marcos, pero yung isa naman mga kaibigan, syempre sa kagustuhan na magtrabaho at tulungan ang ating taong bayan. Abay sige lang, trabaho lang kahit na puro kasiraan ang ginagawa ng ilan nating mga kababayan na gusto lang agawin ang pwesto at iupo ang kanilang amo. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.